Magandang araw, ako nga po pala si Alexander E. Voctol. Narito po ako para ipaliwanag sa inyo yung aming updated na system which is Clinic Registration System. Sasabihin ko lang din po sana na wala po ngayon si Emmanuel Sales, hindi po natin siya makikita sa video dahil siya po ay kasalukuyang nilalagnat. Pero yung ginawa niya po dito ay siya po yung nag-ayos ng code. Siya po yung umayos ng mga dapat ayusin na binigay niyong suggestion. So, start na po tayo. Ngayon, sa main screen po namin, makikita po natin is register patient, display patient, exit patient. So, pinaiksi na po natin, naging tatlo na lang po yung choices. So, proceed po tayo sa 1, register patient. So, patient name, sa first name naman po, sa first name, wala na siyang limit. Meron siyang pwede na maglagay ng mga numbers or any type of characters. So, try natin. Next. So, next. So, sa middle name naman, not required na siya kasi hindi naman lahat ng tao merong middle name. So, try natin. Enter tayo. Okay. So, last name, ganun din siya katulad ng first name. So, next tayo sa sex or male or female. Basically, dalawa lang yung choice natin dyan, one or two. So, pag nag-3 ka dyan, syempre, invalid siya. So, ngayon, kailangan pumili lang tayo, either one or two. So, one, male. So, sa date of birth naman, enter date natin ay pinagsama-sama na natin siya, di katulad nung nakaraan, hiwa-hiwalay. So, enter date, 2003, month, and then day is 18. So, contact information, address, wala naman tayong restriction dito. So, mag-type lang tayo kung ano yung address natin. So, sa enter contact number, dapat nagsisimula siya sa 09 at dapat nagsisimula siya sa 09 tapos dapat meron siyang 11 digits. So, 0956832371. So, dagdag ko lamang sa contact number natin, naka-indicate na rin dun yung kung anong SIM yung gamit natin. So, halimbawa na lang is 0956. So, ano bang SIM siya? Siya ay SIM na Globe. So, makikita natin siya mamaya sa display kung ano bang type ng SIM to. Kung Globe ba, Smart ba, or TM, Talk and Text, or kung ano pa. Makikita natin siya mamaya. So, next natin is enter email address. So, sa email address natin, kailangan nagko-contain siya ng at .com or .ph or .edu or kung ano man, dapat meron siyang ganun. So, example na lang natin is ayan. Yun, pasok na siya. So, schedule an appointment. Dito naman malalaman kung magpapa-appointment ka ba or hindi. So, kailangan magpa-appointment tayo ngayon. So, why, which is yes. Then, enter tayo. Yan. So, ngayon, ipapaliwanag na ni Lance Tangalin ito. So, maraming salamat po. So, balik tayo sa sa schedule naman po sa system. Pagka magkapa-schedule po kayo, lagay po lang na natin ang valid year lang po. Ang valid year lang po is yung sa susunod na taon na lang po. Bawal po dito yung past year naman. Kunwari po, 2019, 2020, 2022, ganun po. So, valid year po natin ngayon is 2023. Then, yung month po. Kunwari po, kung bawal din po dito yung nakaraang buwan. Kunwari po, January po, ganun. Kailangan din po yung past month lang po or yung kasalukuyang buwan. Ngayon po is December, so 12 po. Then yung day po, bawal din po sa katulad din po sa year and sa month, bawal din po dito yung past day. So, dito po, ngayon po is 7 or bawal pala. Susunod na araw po is which is 8.
Then sa pag-appointment po, tumatanggap lang po kami kung weekdays. Bawal po siya ng weekends. So, pumili po kayo kung ano pong oras yung gusto nyo. Kunwari po, 4 or 4 po, ganun po. Then sa medical concern po, dito po lalabas yung kung ano po yung concern, yung kung ano po yung sakit nyo. Ano po, lagnat po kayo or balian ng buto, ganun. Type po natin 1. Ayan po. And kunwari po, chief complaint po, ano po yung sakit nyo po. Example po, yung nalagnat, nalagnat po kayo or high fever. Ayan po. So, sa susunod po na display patient, si Lars Almirol na po. Next po, para po makita po natin lahat ng patient list, magre-register po ulit tayo ng panibagong patient. Lex. Arenas. Bactol. Ganun din po sa dati. Then, date of birth, 2003. Ay, tulad po, naging valid kasi po dapat natin sundin yun, nakalagay sa 2003 8 18. Street numbers, house number 097. Set. So, ganda ng tuhan. So, 998 yun. 0977398373. 9. Address is lex at gmail.edu. Yes. Pilitin po natin yung Y para makapag-appointment tayo. And then, makikita nyo po dito sa schedule na may total appointment na po. Then, magpa-flash po siya dito sa schedule kung ano yung schedule na napili na. Then, ano po? 2020, 2024. Month ng, ano po, January 01. And then, day, ano po, 5. Then, pipili po tayo ng oras. Kunwari po, gusto natin na available tayo ng 9 a.m. to 10 a.m. Yun po lalagay natin. Then, lagay po natin dito kung ano yung appointment na type. Kung kunwari po, medical concern or follow-up visit. Lagay po natin yung medical concern. Sa chief complaint po, lagay natin tayo ay mayroong chest pain. Ayan. Next po, sa display patient, dito po, makikita po natin lahat ng pasyente na nagpa-appoint po sa system namin. Para po gumana yung search, pwede po tayo maglagay ng patient's name or patient's number. Example po, yung search natin yung particular na pangalan. Kunwari, si Lex. Sa search po, lalabas po yung lahat ng patient na may pangalan na Lex. Then, sa select patient po ulit, sa particular patient naman po tayo mag-select kung ano yung gusto nating makita. Yan po. Ang next po na magpapa-represent is si Patrick Katapang. So, sa display po, may isa pa po tayong option which is yung select patient. Select patient po is, di natin kailangan i-search yung patient kung makikita naman po natin agad siya sa unang page or front page. Tulad po ng mga patient na nandito. So, try po natin, select patient. Halimbawa po is, piliin natin patient number 2. Then, meron po tayo ditong two choices or options, which is edit information and delete patient. So, sa edit information po,
pwede po natin i-edit yung personal information, contact information, and appointment ng patient po. So, try po natin, halimbawa sa personal information and yung ah, last name po niya. Lalagay po tayong bagong last name na Katapang. So, pag display po natin ulit siya, makikita po natin na napalitan na yung last name. And, ang susunod naman po na magpe-present para sa delete patient ay si John Mark Alivia. So ayun po, dito po sa part na to, kung gusto niyo po mag-delete ng patient, kung tapos na po siya magpa-check up po, click niyo lang po to, number 2, delete patient. And then, ang tanong po rito, are you sure you want to delete record number 2? And then, click nyo lang po yung yes po. Ayan. Record delete successfully. Okay na po sa part na yan. So, okay na. So, ayun po. Try po natin display. Try po natin i-display kung totoo pong na-delete yung record po ng patient. Ayun po. Display po natin, display patient. So, ayun po. Nawala po yung number 2. Deleted na po siya. Okay na po. Pwede na po tayo ulit pumunta sa may main menu. So, okay na po yung updated version po ng clinic registration system namin. Yun lang po. Thank you.